Ay mga ka-farm, ayun guys, nag-green si Miss Market today. Mukhang nakahanap na siya ng support. Tingnan natin kung mag-consolidate siya ng konti dyan sa bagong box niya or diretso na yung bull run natin. Sa top 5 picks natin, may isang malakas na nag-breakout. Kailangan natin i-adjust yung stop niya kasi malaki yung itinaas ng kanyang price. Sasagutin tayo ng mga questions from our subscribers regarding Darbas Box after natin i-chart yung top 5 picks natin for Wednesday. This is Farm Boss and welcome to my YouTube channel. Hi traders, welcome to our daily top 5 picks program. Disclaimer. Guys, supportahan po natin ang ating channel sa pamamagitan ng pag-subscribe. Pindutin nyo lang po yung subscribe button, pag-comment at pag-like ng video natin. Salamat po. Buying signals and stock screening. Ito po, gumawa po tayo ng video regarding dyan. How to screen stocks. In-explain ko din dyan yung buying signals natin at kung paano ilalagay yung mga na-screen nating stocks sa isang spreadsheet. So yun guys, meron tayong isang breakout kanina, si Bull. Check natin si Bull. So ito, late yung breakout ni Bull eh. Mga 11 or 12 na yata siya nag-breakout. Ganda ng candle niya. Tapos ang ganda din ng volume. Tapos yung RSI niya nasa 80 na. So nagparabolic na si Bull. Tapos nahit niya na din yung ating TP area or TP level. So kung nagbenta ka dyan ng kalahati ng position mo, okay lang. Or kung nagbenta ka ng buo, okay lang din. Basta follow your plan lang. So ito, ang breakout level niya is 0.88. So ayan, bibili tayo 0.89. Nakakuha tayong TP area dito sa mga resistance dito. Ito may box dyan, yung resistance yan. Yan yung kinuhaan natin ng TP natin. Pero kung nag-iwan ka pa ng konti, check nyo kung hanggang saan naaabot tong si Bull. Ito na yung sinusunod na tinitignan natin after nung psychological resistance na 1. Okay. Dapat mabasag niya itong 1. Tapos susunod na resistance niya, ito na. 1.04. So, planuhin nyo na lang. Tignan nyo kung mabasag yung 1. Pwedeng padiretsuin nyo siya hanggang 1.04. So, additional around 5% pa din. So, yung cut loss natin, i-adjust na natin to. Check natin sa ating calculator. Yun, si Bull. Ang current price niya, 0.99. 0.96 ang stop mo dito. So, yung dating TP area natin, yan yung bagong stop. Ginagawa natin to protect our gains. Okay, ayan yung review natin kay Bull. So, nagbago lang tayo ng stops. And then, chinek natin yung pwede pa niyang daan ng mga resistance. Okay, ayan yung plan natin kay Bull. So, proceed na tayo sa ating top 5 picks for Wednesday, November 18, GTCAP, LTG, FLI, TBGI, tsaka SINI. Check natin yung mga chart nila para yung mga plan natin for these stocks. Si GTCAP, blue chip.
consolidate ng konti si GT Cup, pero ito green candle na naman siya. Tapos makikita nyo dito, malapit na siyang mag AOTS. So aangat na yung MA50 niya sa MA100. Okay. Ating breakout level 560. So bibili tayo 561. Sa ating TP naman, hanap tayo resistance. Ito guys, meron siyang tinamaan ditong 4 na candle. So yung dulo ng mga candle yan, yung mga body, saka yung mga wick. Pero ang malakas na resistance niya nandito na. Mas madaming tinamaan na candles. 721. So check natin yung level na yan. Dito sa una, not bad, around 8%. Kung doon ka magta-target, 28%. Sige, yan yung target natin, 28%. Ito, take note lang natin tong merong kumpulan dito. Ating TP area, possible TP natin is 7.21. I-round up na lang natin. 720. Pwede pala, 721. Okay, yan yung ating target na TP. Sa ating cut loss, tayo sa ating trade plan calculator. Tanggalin muna natin si RCB. Buy price natin, $561. $543. Ito. Okay, yan yung ating plan K GT Cup. Tingnan natin yung volume niya, below average pa din. Kung sana pagka breakout niya dito, meron siyang volume, tapos ang RSI niya nasa 71 na. Okay, above 70 na yung RSI natin. Yan si GT Cup. Next natin si LTG. Malalim yung consolidation ni LTG. Ayan, si LTG. Kanyang breakout level is 13.06. So, bibili tayo 13.08. Yan, hanap tayo na resistance para sa ating TP.
Possible gain 12%. Possible TP natin 14.70. Okay, ang ating cut loss, puntahan uli natin yung ating calculator, 13.08. LTG. Ang kanyang 4% cut loss, 12.67. % cut loss. Okay, yan yung plan natin kay LTG. Tapos kanina, below average pa din yung price niya, pero may mga spike siya dito. May mga paglaki yung volume niya. Mga 5 days na yata. Tapos ang kanyang RSI nasa 70 na. So pagka breakout nito, above 70 na yung RSI at sana malaki yung volume. Okay guys, yan si LTG. Next natin si FLI. So ito nagbalik kahapon, siya yung ating nasa top 5 picks natin siya. So ito yung plan natin kay FLI. So na-retain natin siya kasi nag-gain naman siya kanina. Green pa din yung candle. So ang ating breakout level is 1.05. Bili tayo 1.06 pagka breakout. TP natin 1.25. Dito natin nakuha. Okay, ang ating cut loss is 1.03. Sa ating trade plan calculator, ayan, may volume siya kanina. Above average. Tapos ang kanyang RSI is nasa 68.99. So pagka breakout nito, above 70 na yung RSI niya. Okay guys, yan si FLI. Next natin, TBGI. So ito nagbalik din. Kala ko mag-breakout to kanina. Yan, nasa taas na siya ng Tarbas box natin. About to breakout na din to. Kaso nga lang, baka pag nag-breakout to, wala pang 70 yung RSI niya. Kanina, medyo tumaas yung volume. Pag hindi pa greater than 70 yung RSI niya, pag nag-breakout to, 50% lang muna yung binibili ko. 50% ng allocation. Okay. So, ito yung plan natin kay yata natin na save. So, ang ating breakout level 27, 0.27, bibili tayo 0.2750. Ating buy. Tapos tingnan natin kung pwede pa tong resistance natin 7%. So check nyo yan kung okay pa sa inyo yan. Possible gain na yan. Pero alam naman natin si TBGI, pag gumalaw to medyo malaki. So, pag na-break nyo yan, dito na yun yung susunod na resistance. Possible gain may 11. So yun na yung target natin yan. So, ito pala si TBGI. Dati meron na tayong plan. Nag-breakout na siya. Ito, bagong plan na naman. TP. Possible TP natin is 0.3,000. Okay. Isang cut loss natin. Ito. 0.26.
50. Cut loss. So ayan ang ating plan kay TBGI. Isang last natin, Sini. Yan, kagandahan dito kay Ni. Kung nanonood kayo ng mga video natin, yung price niya nag-i-stay na sa taas ng DB50. So yan yung mga gusto nating nakikita sa mga stocks. Nagko-consolidate sila sa taas ng DB50. Malayo yung resistance, so lipat natin sa week para madali tayong makakita ng resistance. Ito yung nakikita ko sa kanyang resistance. Ito, and ito na yung kasunod. 3. Check natin. Possible gain natin. %. Balik pala natin sa day pala. Yun. Yung ating possible gain natin. Pag dito tayo kuha, 4%, 4.74. Ano yung target natin? Sa 3. Take note lang natin, meron tayong resistance dyan sa 4% nya. Possible TP natin is 3.00. Breakout level pala natin 2.69, so bibili tayo 2.70. Okay, taas ang ating cut loss. Okay, 2.70. $2.62. %4 cut loss. Tapos hindi kanina, above average yung volume niya. Tapos ang RSI niya, nasa 63. Tingnan natin kung mag-above 70 yung RSI niya pag nag-breakout. Kaya yan yung ating plan kay Ni. Kaya yan yung ating top 5 picks for Wednesday. So proceed na tayo sa ating FYI stocks. Tsaka may mga question pala yung ating mga subscriber. Sir, pag nag-plot po ba ng Darvas box, dapat po ba body to body lang ng candle? Ayan, check natin. Tanong ni J.A. Sadi. So, isabay na natin doon sa isang FYI na stocks natin. Si LPC. Guys, nagwi-week to week tayo kasi minsan may makikita tayong mga resistance sa kaliwa ng chart. For example, itong si LPC, makikita mo may mga resistance dito dinaanan. Tsaka dito. Tapos tsaka ka magdi-decide kung week to week or body to body. Pero usually, body to body talaga yung ano natin. Yung natural na ginagawa. Pero ito nga, meron siyang resistance dito sa part na to na tumama doon sa week niya. Kita nyo, tinamaan yung week. Ito yung resistance natin.
Magwi-week to week na lang ako dito. Para sakto do sa resistance nung part na to. Kasi kung dito ako magbabody to body ako dito, mangyayari, ang lapit na nung aking resistance level. So, hintayin ko na lang siyang mag-breakout yan sa week na yan. So, yan yun. So, discretion na natin mga traders kung saan tayo maglalagay. Pero ang ating rule of thumb, body to body tayo palagi. Magwi-week to week lang tayo pag may mga special circumstances na kagaya nito. Okay? So, ayan, si Lopez. LPC. Week to week tayo dito. Tapos, hanap ka ng resistance niya. Mukhang ito na. 2.80. So, ilang percent yan? 2%. So, pag ganyan, pwede ka magplano. Bili ka lang 50% dito. Pagka breakout dito sa box na to. Tapos, yung 50% allocation uli, paglampas na nitong 2.80. Tapos, after nyan, wala ka nang madadaan ng malakas na resistance. 7%. So, kung apat pa sa week, apat pa dito sa 2 week na to, mas mataas pa yung iyong gain. 15%. Ayan, si Lopez. Tapos nga natin isang question pa. Tanong ko lang, sir, pag flat ng Darvas box, may criteria po ba kung malaki o maliit na Darvas box ang ipa-plot? Hanap tayo ng chart. Gamitin uli natin yung isa nating FYI stocks. Si Beta. Si Beta. Depende din kasi yan kung saan yung resistance mo na. For example, dito ka pa lang. Dito sa part na to. So, isang box lang naman talaga to na maliit. Natin yan. Tapos, habang nababawasan niya yung mga resistance sa dinadaan niya dito sa kaliwa, palaki ng palaki yung box mo. Kunyari, nabasag niya na to. Sana yung susunod na resistance niya dito na. Dito sa part na to. So, sasama mo na siya. Tapos ito yung ito yung nagbasag na candle. So, check natin. Tataas na yung resistance niya. Ayan, nabasag niya na tong resistance na to. Drawingan natin itong part na to. So, tumaas na siya. Ang susunod na resistance, ito na. So, lalaki yung box mo. Ayan. Tapos, pag nabasag niya ulit itong part na to, itong resistance na to, lalaki uli yung box mo. Kaya, depende yan sa depende dun sa mga resistance kung saan ka maglalagay ng box. Ito na yung susunod na resistance niya. So, mag-drawing ka ngayon ng box ulit yan. A-adjust mo lang yung box. Kunyari, wala pa tong mga candle na to. Yung tatlong to. Ito yung box mo. Yan. Kunyari, nabasag niya ulit itong box na to. Ano na yung susunod na resistance mo na babasagin? Doon ka na uli maglalagay ng box. Kunyari, ito nabasag niya na to. Ito na yung box mo susunod. Malaki na.
Yan. So, lumaki na yung box natin. Tapos, makikita mo dito sa taas, hindi mo na siya pwedeng i-flat ng malaking box pag ganyan. Ito na yung susunod na resistance. So, hindi na siya mapaplat. Magpa-flat ka na lang uli. Kunyari, tumataas yung stocks mo. At tayong tumataas na stocks ha. Ito. Ito, nabasag na yung box. Nabasag niya na to. Ito yung susunod na resistance mo. Hindi mo na mapapalakihan yung box. Maliit na box ka na lang dito. Kasi hindi mo na siya pwedeng stretch yung box mo dito sa kabila. Ito na yung, kasi yung resistance mo. Yan. So, maliit na box ka lang. Hanggang sa ma-break yung resistance ng box. Okay, ayan. Tignan ko kung gagawa uli ako ng video about Darvas box. Kasi may mga question. Pero, yan muna guys yung paliwanag. Kasi ito yung isang FYI stocks natin, si Beta. Nagandahan dito kay Beta, matagal siyang nag-consolidate. So, kung isasama natin itong part na to, ilang months siyang nag-consolidate from March hanggang November. Ayan. Pag matagal nag-consolidate, malaki yung or malakas yung breakout. So, tinitignan ko si Beta. Ito yung susunod na resistance niya. 0.90. Dito ko siya inaabangan. Pag na-break niya yan, pwede kong bumili ng 50%. Tapos, hintayin ko ma-break tong taas ng Darvas box. Bago ko bibili uli ng 50% ng allocation ko. Ito, 50% allok lang. Sintayin ko mag-breakout tong box. 50% allok ulit. Kagandahan nito, ang susunod na resistance mo na, yung malakas na resistance, dito na. Ilang percent yung gain dyan? So, 16% din. Okay, yan yung isa sa ating FYI stocks. Ang isa pa, si SEB. Yun. Parang si Beta, matagal din siya nagko-consolidate. So, paplanuhin mo lang yung mga entries mo. So, ito, malaking box to. Pwede kang gumawa ng maliit na box dito. Diyan ka magplano ng initial entry mo, 50% pag lumabas dyan. Kasi may volume na naman si SEB. Tapos may box tayo dito. Pag nag-breakout siya dyan sa box, pwede kang bumili ng konti. Tapos hintayin mo ng lumabas dito sa susunod na box. Or malaki na din siya, di ba? 19%. Tignan mo na kung may mga matatamaan pang resistance dito. I think ito, susunod niya resistance. Pwedeng ito yung susunod mong bibilan ng 50% allocation mo. Itong 47 point. Itong 47. Tingin ko 47 to. Yan uli yung 50% allocation mo. So, ayan. Si SEB. Ang ating mga FYI stocks is si LPC.
si Bita tsaka si Seb. Quote tayo, the desire to be a millionaire overnight is the root cause of failures in the stock market. Yan. So, huwag tayo magmadali. Respect the process. Yung system natin, yung plan natin, laging nandyan dapat. Okay guys, salamat sa panonood. Please subscribe to our channel, like and comment. Pakipindot na din yung bell dyan sa ilalim para ma-notify kayo pag may mga bagong video akong nilalabas. Supportahan po natin ang ating channel. Maraming salamat po ulit and God bless.